Ikaw, ano masasabi mo sa pagkalatag nila dito sa issue nung sa DepEd? Yung mga kababayan, kung hindi pa kayo nakaka-follow, bigla na lang nagsulputan yung mga hindi political vloggers. Bigla naging political vlogger. Ang atake na ngayon nila si Inday Sara. Ang inaatake nila yung DepEd daw dahil may mga unremitted GSIS premiums and taxes. Yes. Which is true, unremitted. Unremitted, oo. Pero ano yung maling pagkakalatag nila ng issue? Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony trader, cosmological woman of the year na si Sasrogando Sasot. Ayan na, magla-live na kami ng aking co-host, ang biological woman of the universe, na si Joey. Go na, Joey! Go na, Joey! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay isang nakakapanabik na eksena ng bayan. Charot. Eksenang kaganapan ng mga kaganapan. Charot. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang po yung mga kaka-tune in pa lang. Hello sa mga nasa Kuwait. Diyos mio, kayo mga nasa Kuwait. Magandang Hello, biological woman of the century. Hello, cosmological woman of the universe! Sandali, share ko lamang po ito sa aking mga kaganapan. Oh, hello sa mga nasa Japan. Nako, Mikel. Tatanggal ako ng oil sa mukha ko. Sige, go. Share mo na. Habang ako'y nagtatanggal ng ulirat. Charot. Ulirat. Hello sa mga nasa Japan. Konbawa, Chinchin Taberu. Huwag niyo sasabihin yung Chinchin Taberu sa mga Hapon. Diyos ko, baka mapasubo kayo. Hello sa mga nasa Germany. Guten Abend. Ayan, nakakaloka ang ating eksena ngayong gabi. Oh. Biological woman. Basahin mo ang ating topic for the night. Anong topic natin for the night? Basahin mo. Ay, teka. Hindi ko nakita kasi nagmamadali ka, pinapunta mo ko agad. Teka. Oo, dapat ganun talaga. Basahin mo ang ating topic for the night. Hello, Francis. Sino si Transcendental Woman? Pagpatay na po, Transcendental na yan. Oo, kaluluwa na siya. Oo. Lutang or pag naging purgatorio. Or pag naging Buddha na ganon, transcendental. Oo, narating niya na ang enlightenment. Sabi ni Mikel Reyes, hindi raw niya alam na nandiyan pala si BBM. O ngayong alam mo na, ano ngayon? Ano ngayon ang masasabi mo? Hi, Cheska. Sabi ni Cheska, fresh pa rin kahit walang makeup. Who love you, Sas? Ganyan talaga, Cheska. O, di ba? Nakita ko yung wall ni Cheska. Walang makeup ya. Kita niyo may mga dry skin pa ako. Ikaw alam mo naman si Ches. Alam mo naman si Cheska, no? Yan ang isang mga dakilang hubadera ng Facebook. Pero law student. Aminin mo, UP law student. UP law student, pero hubadera. Ganyan po. Ito kasi ang topic for the night, hindi mo maata nakikita. Ang kababalan. Okay, basahin mo. Ayan, ang kababalaghan sa dalampasigan ng mga biglang naging political vlogger. Ito kasi, no, I think, alam naman natin kung sino itong biglang naging political vloggers. Kasi dati puro lang sila payami sa Facebook. Diba? Payami lang sila. Well, in fairness naman kay Rendon, may karapatan naman siya magpayami. Yung makagawin ko, hindi ko nga kilala yung makagago. Siguro para sa mga babaeng, I don't know, nandun sa eksena na yun, papayami. Pero yung Nico David, anyway, moving on. Yung Nico David, ano yun? Ang tawag doon, sobrang alipin ng views yun. As in, sobrang alipin ng views yun. Actually, nung election, pumutak-putak na yan, ganon.
Pagkatapos, naghahamon ng debate, ganyan-ganyan. Sabi ko, o di, Mm. gamitin mo yung gumamit ka ng account na hindi yung malaki mong account. Kasi parang ayaw daw niyang makipag-debate sa mga tao na konti lang ang followers. Ganon. Parang, putang ano mo pala, di wag kang magsalita ng anything about politics kung ayaw mo makipag-usap sa mga taong china-challenge ka. 'Di ba? Anyway, hindi ako yung nag-challenge kaya siya yung nag-challenge. Siya yung nagsabi na debate, debate. Tapos nung kumasa, ayaw naman. Sino? Nico David. Alipin ng views Well, yan. eto na nga, 'di ba? Bigla na lang nagkaroon ng actually, ang nakakaloka kasi, kasalanan nito nila Cheska, eh. Actually, kasalanan natin 'to Cheska sa Katiyo. Kasi tayo mga political vloggers tayo na nagiging mahalay. Ngayon, yung mga mahalay naman nagiging political vlogger. Basahin mo yung status ni Cheska bago mo siya tinag. Sabi ni Cheska. Teka, Cheska, teka. nandiyan ka ba? Ako Nakakaloka ka, magbabasa. Cheska. O, ikaw magbasa. Kami ni Cheska Santiago. Dapat pala nung undergrad ko sa UP, sorry. Dapat pala nung undergrad ko sa FEU, ko lang na mawawalan ako ng sex life sa UP Law. Oo, dakilang. Bakit ganon? Yung mga, ang nakakaloka kasi sa mga to, yung mga biglang, Alam mo yung parang, may say ka. True! Yung biglang naging concern sa estado ng ating education, ng ating education system, naging concern sa edukasyon ng ating mga kabataan. Diyos me. Mga friendship, i-add niyo po si Joey just in case po na na magsakam po ako sa heart attack. Nakakaloka yung balitang nagsakam sa heart attack si Ma'am Weng. Nakakaloka. So, i-add niyo po siya at i-share niyo po ang video na ito. So, i-add niyo po si Joey. Ayan, i-add niyo po yan ang ating biological woman co-host of the night. At i-share niyo na po ito. I-click niyo na po yung share para mapag-usapan natin itong nakakaloka. Okay. Ikaw kasi nag-alert sa akin ito eh. Hindi ko nga alam na may ganito palang issue. Itong mga sabay-sabay sila. Actually, may nag-tip kasi sa amin na nung una, siguro this was parang a month ago. Ang sabi, may kilala kami na nag-handle ng isang campaign. So meron siyang budget na 14.6 million. Pagkatapos, tapos naghahanap siya ng mga content creator, not necessarily political content creator, but they must be big. Yun daw yung requirement. They must be big. So, maraming followers, ganyan-ganyan. And, ang assignment was to make Tambi look relatable. Magkano ang budget? 14.6. So, ibig sabihin, 14.6 yung budget dun sa vlogger. Ibig sabihin nun, doon sa naghahanap, mas malaki yung kanya. May cut na yung 14.6. I think so. Ibig sabihin, ang budget ni Tambi is more than 14.6 million. And the assignment is to make look Tambi daw relatable yung siguro yung gagawin nila kasi kasi nga sa TikTok ako nag-start mag-content about politics. So ginawa na to before kay Mama Lenny. Yung Mama Lenny na campaign sa TikTok nagsimula yan. Yung bigla-bigla, all of a sudden, yung mga malalaking content creator sa TikTok kasi, andun lahat ng mga kalokohan ng mga tao, like yung gumagawa-gawa ng skit, tapos yung mga patawa, yung mga kung ano-ano. And then, ang lalaki ng mga followers nila. Tapos, maggagawa sila ng mga content na 1 minute, 3 minutes, ganun lang. Ngayon, bigla-bigla, all of a sudden, biglang yung mga content creator, biglang, naku, si Mama Lenny, ay para talagang mami ko, ganyan-ganyan. Yun lahat sila sabay-sabay. Hindi, ito naman sabi ko, ay si Maharlika kasi tinatawagan ako, Madam, huwag mo akong tawagan, naka-live ako.
Nakakaloka. Kasi dapat magla-live kami sana ngayon. Oo. Kasama si Bagong Lipunan just for some pasabog event. So, Ah, hindi namin ma-schedule kasi nga, grabe naman kasing time zone oo. difference. Correct, oo nga. Well, pareho tayo ng time zone, so wala tayong diferensya. Oo. Punyeta. Sila talaga mga -15, mahirap talaga yan. So, naka-live ako, mami. So, Hello, hello, Madam Maharlika. ang nakakaloka kasi dito, yung mga ganyan kasing content creator, hindi naman kasi talaga sila political vlogger. Ayan, si Mami Maharlika. Oh, Madam Maharlika! Ayan. So, hindi naman kasi sila content, talaga, political vlogger na pinupuntahan talaga ng mga tao para makinig ng political content. Alam mo, ito si Maharlika. Ayan, nanonood si Maharlika. Si Maharlika talagang, talaga yan, BBM talaga yan. BBM talaga yan, Marcos talaga yan noon. Na, actually, wala pa nga Marcos vloggers noong mga panahon na yon. Silang dalawa yan ni Bagong Lipunan. Si Maharlika. So, ikaw, na kung naiirita ka kay Maharlika, pero papanoorin mo siya kasi, sige na nga, manood tayo ng tungkol sa mga Marcoses. Kasi silang dalawa lang ni Bagong Lipunan yan ang vloggers talaga na pro-Marcos. Magkaamina na tayo. Nung time na everybody, nung panahon ni PRRD, na everybody is DDS vlogger. Sila, Marcos vlogger noon. Hindi, nauna talaga silang dalawa kasi yung mga DDS vlogger naman ito, nung nandyan na si Dico. Pero itong si Maharlika, saka itong si, who's the other one, si Bagong Lipunan. Pinoy time pa. Pinoy time pa yan sila. Okay, I didn't know that. Akala ko, no. Because dahil tumakbo nga si PBBM ng 2016. No, as in presidente pa si Pinoy. Oo, ayan silang dalawa. Yang si Bagong, actually, huwag ka magagalit, Inang Maharlika. Si Bagong Lipunan, mas karir pa ngayon si Bagong Lipunan kasi siya pa yung nagpupusto para may mga memorabilia ng mga Marcoses, Emerald, ganyan. Na may mga nakakaloka. Kaya yan, si Maharlika yan sa kasi Bagong Lipunan, Pinoy time pa lang, tini-feature na sila ng Rappler na parang ito na ang parang pagbabalik, yung mga sila talaga isinisi, parang inaano na ito na ang mga vloggers ni Maris. Sila na yan. Itong si Maharlika, sumikat kaya si Maharlika, naalala mo yung Balikbayan Box? Oo. Kasi hindi na yan ni ano pa yan, bagong-bago pa lang noon, yung actually hindi pa uso ang live noon. 'Di ba? Hindi pa uso ang live noon. Ito si Maharlika, nag-upload siya ng video about sa Balikbayan Box. Actually, ang nag-refer sa akin diyan kay Maharlika ay yung isa kong kasamahan nun sa Luneta, si Janet. Sabi niya, "Te, panoorin mo to si Maharlika, nakakaloka." Kasi minumura-mura niya yung mga nagbubukas ng Balikbayan Box. O, di ba? Tama ako, Inang. Minumura-mura niya. Viral yun. Si BBM yung di ba? Sa Senate. Yes. At nag-viral yun, ha? Million yung views, no? Hindi pa yun uso ang live. Ang uso pa lang noon is mag-upload ka ng video. Si Bagong Lipunan, alam ko gano'n ka-old school si Bagong Lipunan. Ang vlog niya, hindi pa sa Facebook. Girl, talagang website talaga. Website talaga. Okay, oo. Actually, yung mga vloggers, dati vlogger lang di ba? Vlogger lang nun May microsite. Hindi pa yung FA Facebook. Oo. Vlog lang talaga yan. Ito si Bagong Lipunan, mas old school yan. Sabi nga ni Maharlika, mas nauna si Bagong Lipunan. Kasi si Bagong Lipunan, talaga yung vlog talaga niya. Website talaga. Tapos, saka na lang yan political observer for quite a long time. Diba? Very talaga, talaga yan sila. Pag sinabi mo talagang Marcos loyalist vloggers, silang dalawa yan. Si Bagong Lipunan, saka si Maharlika. Ito si Bagong Lipunan, mas rabid pa yan. Kasi talaga yan, lahat inaaway. Inaway niya nga si Maharlika
Alam mo yun na parang, kailangan talaga, ano ka talaga, Oo. 100%, ganyan. Oo. Noon, sabi ko, nakakaloka naman to talagang, ayan sila, tapos kaya nga nung bumalik na yun, sila naman yung unang nag-criticize. Sabi ko, ano to? Correct, correct. Actually, kahit ako noon, kahit nung, di ba, syempre, everybody was so high pa, kumbaya-kumbaya pa after manalo ng election eh. And then when Bagong Lipunan and Maharlika started heavily criticizing the administration, hindi ko rin talaga sila masakyan nung una kasi kumbaya-kumbaya pa noon eh, ganyan-ganyan. Hmm. So, I floated a question na magre-reflect 'to doon sa administration because these are known to be insiders. These are known to be, kasi ang Matagal pangit na tingnan na yan. ano eh, na Maga- kasama mo yan for a very long time pagkatapos hindi kayo nag-part ways amicably. I mean, kahit pa sabihin natin na, nag-away kayo, naghiwalay kayo. Pero the fact that you weren't able to part ways amicably, that tells something about how you manage people, 'di ba? How you maintain relationship with people. So, Hindi. 'yun. Ayun na nga, parang, Mm. actually, ano pa yan napaka, si Bagong Lipunan yan, wala pa siyang takot nun kasi, di ba yung website, di ba meron yung who is, Oo, yun na who oo, is mo. maaano Girl, man talaga. wala talaga siyang pakialam. Hindi naka-private ang who is. So nakikita mo yung address niya doon. Tapos, kasi nga ano talaga yan, nangaaway talaga yan si Roy. Sabi ko, Oo. nakaloka naman to. Mm. Nakipag-away talaga yan. Talaga, pag makita ka lang nila, ay, hindi to Marcos, ano to, Cayetano to, ay, ganito to, ganyan. Oo. Nakipag-aawayin ka talaga niya. Nako, Oo. mga bayaran ni Cayetano, ganyan. Pati nga si Maharlika inaway niyan. So ngayon, ito yung mga political vloggers talaga, di ba? Na Mm. parang, Mm. yeah, ayaw nyo man yung views nila, political vloggers sila. Pero itong sa mga Rendon, Correct. Sino kayo? CERN, 'di ba? at nakakaloka girl, discuss ka agad, COA report. Kita na ba kayo ng COA report sa tanang buhay yung mga pot, 'di ba? Tigil-tigilan niyo nga ako. Na parang, wait, alam mo yan, parang, alam mo, ganito yan, pwede ka kasing mga ball track na, Oo. may nawawala ganito, pero iayos mo yung pagkalatag. Correct, correct, Hmm. correct. Oo, Ikaw, ano correct. masasabi mo sa pagkalatag nila dito sa issue ng sa DepEd? Yung mga kababayan, kung hindi pa kayo nakaka-follow, bigla na lang nagsulputan yung mga hindi political vloggers, bigla naging political vlogger, ang atake na ngayon nila si Inday Inday Sara. Ang Sara, inaatake nila yung DepEd daw dahil may mga unremitted SIS GSIS premiums and taxes, premium. yan. Yes. Which is true, unremitted. Unremitted, oo. Pero ano yung maling pagkakalatag nila ng issue? Mm. Ayun, ito nga, kasi iba-iba sila ng level ng atake. For example, si Christian Gaza, parang, uy, maawa naman kayo sa teacher, DepEd, maawa naman kayo sa teacher, ganyan-ganyan. Si Makagago, directly accusing Inday Sara of corruption. Na parang, uy, Inday, huwag ka naman kabig ng kabig lang dyan, ganyan. Yung parang, ano ba yan? Huwag naman kabig ng kabig, isipin mo naman yung kapakanan ng mga teachers, yung mga ganyan. So basically, yung mga insinuations nila ay ganito, na una, itong problema na 'to nangyari because of Inday Sara. Pangalawa, nakikinabang si Inday Sara dito sa unremitted premiums ng GSIS and Mm, taxes, okey. mm, mm. Tapos pangatlo, walang ginagawa si Inday Sara do'n sa sitwasyon na 'yon. Ito yung three major, kasinungalingan na ito yung sabayang bigkas nila. Ito yung Mm. sabayang bigkas nila na sinasabi Yes. nila in one way or another na gano'n yung gano'n yung nangyayari ngayon, na gano'n yung nangyayari ngayon. Of course, siyempre parang 'di ba parang, itong mga 'to, sila Rendon, si Makagago, Nico David, at saka 'tong si Christian Gaza, millions yung mga followers niyan, 100,000s, millions yung followers niyan, eh. Nakalimutan yata nitong mga 'to na parang, "Hoy, kaya ka fina-follow ng mga tao kasi bad trip sila sa inyo."
Kasi bad trip sila sa mga kabobohan niya sa mga hirit niya sa iba Hindi. niyang content. Ang ano nila, hindi kasi, parang pinapalabas, kasi ang ano kasi niyan is nagtitake advantage sila na hindi alam ng mga tao kung paano tumatakbo ang gobyerno. Oo. Halimbawa, pag sinabing, pag sinabi na, actually, pag tinignan mo yung COA report, mataas yung remittance, nare-remit, siguro 90% nare-remit. Merong pera na hindi pa nare-remit. Okay? Ang gusto nilang palabasin, dahil hindi na-remit, ninakaw or nawawala. Di Oo. ba ganyan yung ano nila? At ang nagnakaw daw ay si Inday Hindi, Sara. Pero, Sara. Oo. pero mali sila. Kasi, halimbawa si Joey ay guro. Kinaltasan ko siya ng GSIS. Lumabas sa payslip niya. Mm. Pag sinabing unremitted, ibig sabihin, yung contribution niya nandun pa sa account ng DepEd. Hindi Mm. pa ito na-forward sa GSIS. Okay? Mm. Yun ang generally unremitted. Ngayon, may mga dahilan kung bakit hindi pa siya nare-remit at nandun din siya sa COA report. Okay. Pwede mong sabihin na nawawala yung pera kung kinaltasan ko si Joey ng GSIS. Chinek yung DepEd account. Wala na rin Wala yung yung amount pera na doon. yun. Wala yung pera doon. Ibig sabihin ninakaw. Pero kasi, mahirap kasi yung ganyang pagnanakaw, mga friends, kasi may paper trail yan. Correct! May resibo yan, may paper trail yan. Kasi po, yung sweldo ng mga guro, hanggang sa kasuluk-sulukang sentimo, hanggang sa pinaka huling sentimo, naka-account yun sa payslip ng mga teacher. So Yes. At may ngayon, record yun. may May record record yan. yun. Kaya nga eh, Kaya, sabi ko nga, oo. concern na, eto ha, sabihin na natin na parang, baka naman kasi nagising na lang tong mga unggoy na to, isang araw, na talagang gusto nilang maging concern sa Sa mga teacher. burokrasya ng ating gobyerno. At talagang gusto nila na makita kung papaano nire-remit ang pera ng mga ano, dahil ito ay pera ng bayan at talagang sumasabog ang puso nila sa pagmamahal sa bayan. Kaya gusto na, nagtatatalak sila na nagtatalak. Kunwari na lang naniniwala tayo ng ganun. Bex, dapat kung sobrang concerned kayo dyan sa mga transactions na may resibo at maaaring ma-check at maaaring ma-validate, dapat mas concerned kayo dun sa 28 billion na budget ng House of Representatives for 2023 kasi yun, wala yung big part of that, walang resibo. Okay? Uy, wag na nga daw. Kasi nga daw si Rendon daw, saludo na raw siya kay House Speaker. Bex? Pero pa isa nakakatawang pagtatanggol dyan kay Martin dahil nga dun sa trolling na nangyari nung sa Japan. Mm. Kawawa naman, binabastos si House Speaker ng harap-harapan. Buti na lang, magaling umilag si House Speaker, mabilis siyang mag-react. Kaya hindi siya nasaktan. Pero talaga tong mga DD shit na to. Ganyan, may paganon-ganon pa. Na parang sa akin naman parang, so, yung ginawa nung, eto ha, yung ginawa nung dalawang Pilipino sa Japan, na pang-totroll kay Martin Romualdez, that is a protest. Okay? That is a protest. Ang ibig sabihin nito, yung mga tao, yung galit nila, lumalampas na sa tolerance. Okay? Maawa kami kay Martin Romualdez. Naglabas na ba siya ng resibo? Naawa ba siya sa pera natin? Hindi, Namin dito sa paghingi ng resibo, naawa ba si Martin Romualdez? hindi, ang Sasabihin mo, problema kasi, buti na lang magaling umilag si Martin. O, diba? hindi, ang Diyos problema me. kasi dito, alam mo, I'm pretty sure malaki yung bayad sa kanila, no? Kina Rendon, kina Sian. Talaga naman kailangan bayaran yung mga yan kasi hindi naman nila pinagtatanggol si Martin dahil mahal nila si Martin Romualdez. Hindi sila katulad ng, for example, Maharlika. Kaya niya pinagtatanggol si BBM for the longest time dahil talagang mahal niya yung mga Marcos, parang saka si Bagong Lipunan, na hindi mo naman immediately na sasabihin, Martin Romualdez, ay Rendon.
Walang ganon. Bigyan na lang, ay, ang comment ngayon, ay, si Rendon pinagtatanggol si Martin Romualdez. Bakit? Di ba parang, bakit? At sunod-sunod Oo. Sunod-sunod. Yung ano, ang nakakaano kasi dito is wala talaga naniniwala sa kanyang tao. Mm. Kailangan niya magbayad para ipagtanggol siya. That's the bottom line of it. Mm. 'Di ba? Hindi ibig sabihin hindi organic, ibig sabihin maglalabas at maglalabas at maglalabas ka ng pera para ipagtanggol ka ni Rendon Labrador. Just as simple as that. Let's just be honest, no? At alam nila 'yan. Kasi hello. Totoo. Saka yung bilang makagago, bakit biglang kasi nga 'di ba hindi sila pag political blogger kasi meron na meron na yang ano parang format na Oo. May halimbawa galit. puhunan kang malalim na posisyon. Okay? Yes. Saka Example yan. nagpapaliwanag ka ng issue. Hindi lang yung, "Uy, grabe naman, nasaan na yung pera?" Hindi ganyan. Ang magandang storya dito yung kay Maharlika, no? Kasi si Maharlika, kinabanasan siya ng bonggang-bongga for quite some time, 'di ba? Nitong mga, I mean, before it unfolded Na maraming tao. na maraming tao na na parang, ano ba naman 'to, hindi naman namin 'to masakyan si Maharlika, masyado namang galit 'to or ganyan-ganyan, eme. Pero nanindigan siya dun sa mga storya niya, nanindigan siya dun sa mga pinagsasabi niya sa live niya. At nag-materialize. Nahinog. Ito ni Maharlika, ay, anyari. Diba? Oo. Ganon. Tapos, bakit Ay, bakit biglang kita ano? ni Maharlika? Oo, kita mo yung, Totoo pala. kita mo yung ginagawa nila Rendon. Sinasabi nila ni Nakaw. Tapos Inday, itong makagago ba yung nasasabing kinukubra-kubra doon ni Inday Sara. Halatang hindi nila binasa yung COA report. Kasi kung binasa nila yung COA report, it's regional offices ang may Correct. problema. Kasi Seven regions. Kasi hindi nila alam kung papaano dina-download yung pera. Ang pera po, dina-download to ng regional offices. Sila yung nagpapasweldo. Yun nga yung pangit sa sistema. Dapat automatic na lang ito na actually dapat nga DBM na lang ito na nagdi-disperse ng automatic Wala na dapat hinahawakan ng pagpapasweldo para yung communication GSIS and etc. Well, that's what we get with our system na hindi pa talaga automated lahat or hindi pa reconcile. Ang problema is hindi po nawawala yung pera, nasa account siya ng DepEd. Hindi lang siya na-remit, hindi pa siya nare-remit sa GSIS, no? Kasi may mga issues, ang tawag doon reconciliation issues. Correct. Kasi ikaw paliwanag, girl. Yeah. Ito nga yung actually lahat ng lahat ng mga government agencies may mga reconciliation issues yung mga yan. Hindi lang DepEd. It just so happened that DepEd is actually more than 50% of the government's labor force. Talaga? So, yes, ma'am. More than 50% ang mga government employee pala natin, more than 50% of that nasa DepEd. Ganun. So, ang dami nila. So, ngayon, lahat ng mga opisina, may mga reconciliation issues. Okay. So, kunwari, Office of the President, example ko to kanina dun sa live ko kaninang umaga. Office of the President, let's say, kunwari, meron siyang 100 employees dun sa opisina niya. 100 na items. Okay. 100 na item. Kunwari sa 100 na employees na yon, meron doon siguro na sabihin na natin na 10% na merong reconciliation issue. So that is 10 employees na hindi nagmamatch yung kanilang remittance doon sa record ng GSIS. Okay, ganyan. Ngayon kasi pagka dinala mo yung ganyang klaseng problema sa DepEd, sabihin natin na ang nakita ko kasi sa record nagkaroon na kasi ng tripartite agreement noong 2012 for similar problem. Yeah. Brother Luis Tro, si yung
Armin Luistro during that time, they wanted to fix that problem because from 1997 to 2010, grabe yung unremitted na pera sa GSIS. 6.5 billion. Ganon. So ngayon, mind you nung 2012, ang baba na sweldo ng mga teachers, no? Pero yung unremitted amount, 6.5 na. So, malaki talaga yung Ngayon, at that point, apektado na yung mga privileges talaga ng mga teachers, yung mga benefits nila and whatsoever. So, 2012, they wanted to fix it. Nagkaroon ng tripartite agreement between DBM, DepEd, and GSIS. Ganyan. At that time, ang affected na employees ng DepEd was 700, almost 800,000 employees. Okay? 2012 pa yun. Ilan na yung hinahire ng mga teachers every year, ganyan. So pagpalagay na natin na ngayon, 1 million yung DepEd employees. Okay? 1 million. What is 10% of 1 million? 100,000. 'Di ba? 100,000. Kung 100,000 diyan, syempre opportunity yan para dun sa mga paggawa ng issue na parang, grabe! 100,000 ganyan. Yun, not understanding na kasi malaki kasi talaga yung lion's share talaga ng government workforce nasa DepEd. So ngayon, kung magkaroon sila ng reconciliation issue, malaki talaga yun. Oo, malaki. Ang hindi kasi nila alam diyan is hindi ang nakawan po sa gobyerno ay yung mga bagay na walang resibo. Nagigets ninyo. Kaya ang inyong ginawang issue yung confidential funds kasi hindi natin nakikita yung auditing nito eh. Confidential yung auditing nito, COA lang. Hindi po pwedeng mangyayari na nanakawin mo yung sweldo kasi nga kailangan itong i-withdraw mula sa bangko. Nagigets? Hindi. Paano mo nga siya i-withdraw kung wala kang anong tawag doon? Disbursement, yan, di ba? Request or something? Hindi. Kasi may authorized lang ng mga tao na maaaring mag-access ng account eh. Yes. May mga yun eh. Meron kang authority na ikaw lang yung maaaring mag-withdraw, mag-deposit, or mag-transfer ng pera, ganyan. So, required yan sa SOP yan. So, ibig sabihin, pagka nagkaroon ng problema when it comes to perang nawawala, merong account officer na magiging responsible to that. And that could be traced to the authority that they are holding. Yeah. Hindi, mahirap nakawin niyang sweldo. Kasi nga, may paper trail yan eh. Ano ba sa tingin nyo cash binibigay? Ano ba sa tingin nyo cash binibigay yung budget ng regional offices ng DepEd? Hindi. So, pag sinabi unremitted, ito naman si Narendon, Diyos ko naman kung ano-anong pinagsasabi. Sino ba to? Sino pa to na naman? Mga dumadami yung mga trolls. Mga trolls, no? Grabe yung mga trolls, no? I-block ko nga to. Grabe, no? Kakaiba sila ngayon, no? Oo, kasi sobrang rabid. Hindi, kasi merong yan eh. Merong mag-threshold about authority to withdraw, correct? Sabi ni Kuya Nestor, auditor kasi to si Kuya Nestor. Hindi kasi Kuya Nestor, ito kasi hindi mo to mawi-withdraw kasi program funds to eh. Hindi ito yung discretionary fund, hindi to petty cash, hindi to. Which reminds me, tama yung sinabi ni Kuya Nestor. Kasi ang letter of authority, may 'di ba ganun usually ang itsura nun, Kuya Nestor, yung from 0 to 100,000, etong officer na to ang maaaring kumembot. Pagka mas mataas, kailangan mo na ng approval ni Kembot. Pag mas mataas yan, pag 500,000, eto na dapat ang mag-a-approve. Tapos and so on and so forth. Pag binasa nyo yung COA report, wala po kayo doon makikita na nawawala yung pera sa account ng DepEd kasi tinitingnan nila yung account eh. Di ba pag nag-audit, tinitingnan nila yung bank account nung mga ahensya, disbursal, di ba yung mga disbursals nila. Ganun po, tinitingnan po nila yan sa accounting.
wala pong sinabi doon na unremitted at nawawala sa bank account ng DepEd. Oo. Mali po yan. Ginagago po kayo nila Rendon Macagago at ni Nico David at iba pa. Marami pa sila eh. Oo. Correct. Mm. Mm. Tapos ang sinisisi nila si Inday Sara. Kaya sabi ko, nabasa niyo ba yung COA? Ang ina-address doon ng COA ay mga regional heads. True. Actually, ano na, ang tawag dito, because na sound off na yung mga ito sa DepEd. In-escalate na to sa central office, di ba? Yung Oo, ganitong problema. oo. Gumawa na sila ng action plan dito kung paano tatalimain yung mga problema na yon, okay? Kasi pagka kunwari, kunwari may mga si COA, meron siya sinabi, oh ganito, meron kaming nakikitang ganito, kailangan i-address nyo ito. Kasi pag hindi nyo ito na-address, kasi yun naman yung sinabi ng COA, pag hindi nyo ito na-address, teachers might face yung problem na, na Yeah. hindi mawalan sila ng mawala yung mga privileges nila, like for example kung hindi updated yung premium nila, syempre hindi sila magiging entitled sa mga dividendo, sa mga hindi sila May mga makakapag-loan. kasi may mga certain loans and certain na kailangan nakaganito kang number of hulog, di Na ba? updated, dapat updated Mm-mm. yung hulog mo. Na dapat updated yung. Of course, syempre, hindi naman to kasalanan ng guro kasi hindi mo siya nagre-remit talaga. Kaya nga yung tatay ko kasi is a school principal. So yung tatay ko, talagang ini-encourage niya talaga yung mga teachers niya to check their GSIS records. Kasi pagka from their end, na notify nila si na, oy, gusto po namin i-check ano po yung record namin, keme, ganyan. It will also trigger sa part ng GSIS na i-reconcile yung record na iyon. Yes. So ngayon, kaya ina-encourage nung airpat ko nun yung mga teachers niya na make sure na yung GSIS ninyo ganyan. So Actually, para gumagalaw. Actually, hindi lang to nangyayari sa yung hindi nare-remit Hindi lang to nangyayari sa government. Kahit sa private, yung SSS. Kasi nakita ko ngayon ko lang nakita yung SSS ko noong mga nagtatrabaho na 2004, 2003. Girl, dalawa lang yung niremit na kumpanya. Sabi ko, ano nangyari doon sa ibang pinagtrabahuan ko? So, pero sa SSS malupit kasi may yun may penalty yun kapag hindi sila nag-remit eh. Yun ang mas malala, yung sa private. Kasi yun, hindi mo na mahabol yun eh. Pag ilang taon na, hindi mo na mahabol yun. Ito kasi, yung GSIS, nandiyan lang yung pera. Nandun sa DepEd lang yung pera. Kasi may budget yan. Budgeted po yan, mga friends, no? Yung budget, nandiyan. Wala pang nakalagay sa COA na yung pera ay nawawala. Ang sinabi lang nila ay unremitted. Kasi kung nawawala yan, dapat sinabi ng COA, wala rin itong perang ito doon sa account ng DepEd. Hindi nga po ganon. Ginagawa kayong bobo nito nila Rendon, Macagago, sa kasi nito Nico David at iba pa. Hindi namin gina-justify yung, ang gusto natin, talagang maayos at talagang seamless na sistema na dapat hindi na to problema kasi very administrative yung Ang tagal na to 2023 na diba? Hindi natin gina-justify na tama yung ganon, okay? Of course, we want the situation to be better. Gusto natin na dapat hindi na to issue dapat automatic to kasi dapat mayroon ng system na since inaawas nyo naman yan sa sweldo, automatic dapat, ganyan. Hindi siya dapat ganun ka-complicated. So, I also want to understand, bakit ba kasi ganun umaabot yung, bakit yung ibang regions nagagawa naman nila? Bakit yung mga, merong 7 regions na hindi nila magawa ng maayos? Bakit nagkakaroon ng problema sa reconciliation dun sa mga regions na yon? 7 yung regions na merong problem sa transmission Oo, naapektado. So, I also want to understand bakit nagkakaganon kasi dapat hindi siya problema At ano yung ginagawa ng ibang mga regions, bakit sila nakaka-comply? 'Di ba? Ba't sila nakaka-comply? Pero itong mga binayaran, itong sina Rendon, Macagago at Nico David, si Sara yung may kasalanan. Wala naman nakalagay dun sa COA report.
na si Correct. Sarah yung may kasalanan. Kita mo niya na Oo. kung paano ginagawa yung... Kasi kita mo hindi lumabas ng issue ng budget hearing ng DepEd. Oo. Ang binibira nila doon, Yung confidential pa. confidential. So, bakit nila to Oo. inaano ngayon? Kasi, bakit Mm. hindi to naging issue ng DepEd budget hearing? Kasi alam to ng mga politiko na hindi nga to issue kasi nga Mm. reconciliation yung issue eh. Oo. Pero, inilabas ngayon nila itong issue na ito ngayong naiipit si Tambi and Company tungkol sa kanilang traveling expenses at MOOE. Correct. Yun ang Mm. tunay na Mm. dahilan. Oh, tama? Mm. Oo. At saka paalala ko lang dito sa mga ano na 'to, sa mga itlog na 'to, na biglang naging political ano, vloggers. Paalala ko lang sa inyo na meron tayong 2 billion for 2023 na hindi ma-explain ng House of Representatives. Isang taon lang 'to, okay? Yung Mm. 5.5 na sinasabi ninyo, yung 5.5 billion na sinasabi ninyo is actually, may ano na yan 'no, medyo, matagal ng problema yan, eh, ganyan. Aside from 2 billion, meron pang MOOE for 2023 lang din, ganyan, na walang Mm. resibo. Ayan. Ba't hindi kayo nako-concern doon, 'di ba? Sabi ko nga sasamahan ko silang hanapin yung 5.5 kung nasaan. Sasamahan ko kayo. Pero kailangan yung intensity ng galit ninyo parehas dapat or dapat mas higit pa doon sa mga transaksyon na walang resibo. 'Di ba? Deal? Deal Rendon? 'Di ba? Ang problema kasi bigla kayo you know, pagka pinasok nyo itong political space, okay? Pag pinasok nyo itong political space, lahat tayo may stake, okay? Lahat tayo may stake. So kayong mga itlog, Nico David, Makagago, AKT, Rendon Labrador, Ano yung Labrador, ano AKT? ba? AKT, Ano ano yung tawag AKT? dito sa AKT? Eto, malupit rin yung content niyan eh. Kasi yan sinabi niya na sinabi niya na punyeta talaga yan DepEd, kineme, ganyan, ganyan. Hindi niyo nare-remit, ninanakaw niyo ang ganun, ganun. Maano rin yung niya, viral yung content niya, 1.4 views, 1.4 million views na yung niya yung content niya eh. Oo, bonggang-bongga. Ano siya, nag-host siya ng flip top daw. Alam mo yung flip top, yung rap-rap na bardagong Oo. nanarap, Flip, oo. flip topper. Flip Tapos biglang, topper. Oo. Ayun. sige na nga. Ayun. So yun, edi ang tawag dito, ano nga yung sinasabi ko? Anyway, yun. Hindi naman kayo hindi naman kayo, 'di ba? Hindi niyo naman naiintindihan. Kung papasok kayo sa ganitong klaseng usapan, papalagan namin kayo kasi nanloloko kayo ng tao eh. 'Di Hindi, ba? actually, yung mga ganyang million-million views, kahit naman si Lenny nun, kahit mga pro-Lenny vloggers, so may mga million-million views eh. Mm. Alam mo yon? Di ba Oo. yung mga pero talo pa rin si Lenny. Oo. Totoo. Actually, Eh, ganun yung ginagawa ngayon strategy ni Tambi and Company, no? mm. Na ginagawa nila yung strategy ni Lenny noon, nakukuha ng mga Mm. content creator na maraming followers. Oo. Kahit na hindi talaga sila political vlogger. 'Di ba? Yan ang mahirap sa pagkuha ng mga ganito. Okay? Oo. Halimbawa wala ka talagang base eh. Wala kang base ng mga vloggers. Ibig sabihin, ito talaga yung mga naniniwala talaga sa iyo. Wala silang ganyan eh. Oo. So ang gagawin nila, kukuha sila ng entertainment vlogger or yung mga flip top ganyan. Hindi Mm. naman talaga naniniwala sa iyo yan eh. So yung mga Mm. following niyan, hindi mo talaga follow, hindi talaga yan yung mga naniniwala sa iyo. Hindi sila pupunta kay AK. Oo. Sino ba yung pangalan? AK. AKT. AKT. Hindi sila pupunta kay AK dahil pro Romualdez sila. Oo. Pumupunta sila dun kay AKT kasi gusto Kasi nilang nandun na manood ng sila. flip top. Kasi gusto nilang manood ng flip top. Ngayon yung mga lahat Oo. ng mga nanonood ng flip top na yan, iba-iba yung political leanings niyan. So Oo. ang mangyayari niyan,
ma-alienate yung ibang, Oo. kasi ganun yung nangyari sa mga artista, ha? Di ba? Mm. Mm. Di ba? Ganun yung nangyari sa Oo. mga artista. Kasi girl, pinupuntahan kayo ng tao, hindi dahil sa political beliefs ninyo. Oo. Pero dahil, magaling kang artista. Oo. Pero pagdating sa politika, labo-labo kayong lahat dyan. Oo. 'Di ba? Sabi ni Maharlika, hindi effective ang ensaymada kaya bagong aso na naman nire-recruit nila sa ni Polvoronic admin. Yun na nga kasi wala na silang Maharlika, aminin natin, or wala na silang bagong lipunan. Inalay talaga nila yung alindog at ano pa ba, kamunduhan para kay BBM. Puso't kaluluwa. Luwa. Ayan. Pusod. Pusod. Pusod at kaluluwa. Ayun. Ang ano pa kasi dito, actually, kung kunwari pag-usapan lang natin yung pera-pera lang. Ulo-ulo lang. Ano yun good decision yun for kung pera-pera lang yung pag-uusapan natin, ha. Good Good decision kay decision yun for, Rendon. good decision yun for Rendon, for Makagago, for Nico David na naghihingulo na ang YouTube career dahil sobrang walang sense ang mga pinagsasabi. Ayan. At saka tong si Makagago. If we're going to talk about ang tawag dito, kumbaga parang kung business deal yung pag-uusapan It's a natin. good business deal for them. It's a good business deal for them. Why? Okay? Itong mga tao kasi na to, for example, ngayon, pinag-uusapan natin si Rendon, pinag-uusapan natin siya. So ngayon, I'm curious yung mga tao kay Rendon. Sabi ko nga kung ikaw bina-follow mo si Sas at yung mga pinagsusulat ni Sas, binabasa mo. At yung mga ang haba-haba niyang mga litanya tungkol sa South China Sea at mga kung ano-anong kelbo. Kung ganun klaseng mga content creator yung fina-follow mo, definitely hindi mo fina-follow si Rendon o di kasi Makagago o di kasi di ba? Definitely hindi Hindi, mo fina-follow yung mga yon. hindi. Alam ko na kasi yung tina-target nila. Ang tina-target kasi nila, yung mga swing voters. Na Oo. usually, yung mga swing voters, makikita mo, dyan sa mga vlog na yan. Kasi nga, yung mga followers ni Rendon, ni Makagago, ni, sino ba to, AK, or Nico David, halo-halo kasi yan across political spectrum kasi yung mga yan. So, hindi ka naman pupunta ng Rendon Labador dahil hindi ka pupunta doon na, ay, ako, pro-Martin. Oo. Sige pa, ifa-follow ko si Rendon kasi nga, siya yung, no, bigla na lang siya sumulpot, ay, mahal mo na si Martin Romualdez. Nabilib ka kasi ang bilis niyang umilag dun sa ang bilis niyang umilag dun sa stick. Nakuha raw yung respeto dahil ang bilis umilag sa stick. Ayaw na daw ni Maharlika, sabi ni Maharlika, dahil sa inyong dalawang magkakabono sila kay Tamba. Last yun na yung pag-usapan na. Actually, pag-usapan pa natin sila inang para maubusan ng pera si Tamba. Oo, di ba? Patulan natin ng patulan para maubos yung pera ni Tamba. Correct. Kasi ganito, for example, itong si Makagago daw, Duterte supporter daw talaga yan Duterte supporter daw talaga yan, oo. Pero yun nga, kasi nga, nangangailangan. Sa pangangailangan, ganyan, ganon. Pero yun yung sagap ko. Hindi ko alam, Makagago, sabihin mo sa amin kung totoo yun o hindi. Ano na lang, kahit hindi mo sabihin kasi alam ko, may kontrata ka or whatever. Ano ka na lang, blink ka na lang kung totoo yung sinasabi ko. Actually, yung iba dyan, alam ko yung manager, parang nasa Star Family Image ata sila. Inang Maharlika, naalala mo, nung may kumukontak sa atin nung February ba yan, earlier this year, kinokontak kami. Sabay-sabay kaming kinontak. Nung parang ito ata yung manager ng Star Family Image, Emerald. Ako si Maharlika, si Pebbles. Tapos, ako talaga, pilit akong kinokont. Ako talaga yung kinokontak ng bonggang-bongga. Saka si Maharlika, saka ako. Tapos, ang gagawin mag-offer? 500,000 daw, girl. Oo, tapos parang may papagawa basta gano'n. Nasa akin pa ngayon text. Ako yung, as in, pinipilit na makausap ako. So, pinapadaan sa mga friendship ko, girls. Sabi, baka pwede naman makausap si Sas, ganyan. Ganun, girl. Iba't ibang
friendship ko, Ba't di ka pumayag? Bakit naman ako papayag? Aanin ko yun. Hmm. Hindi nakakaloka. Hindi naman, hindi, girl, malandi ako, pero hindi ako pokpok. You use your device sparingly. Oo. Malandi ako, pero hindi naman ako pokpok. Kapag sinabi, ganito, ano ba yan? Parang, kachipa, sabi ko, ano ba to? Ayan si Marlica. Ayan, sabi niya, Ayan, kinontak tayo, kapalit 500, di natin binatulan. As in, dalawang friends ko yung isa kong friend kasi is stand-up comedy. Actually, 3 sila. Yung, siguro, even from the non-political friends. Yes. Kasi nakikita siguro nila nagko-comment sa sa Facebook ko. Kinontak nila, tapos siguro may common friend sila nun. So, meron akong isang Buconerang friendship. Siguro may common friend sila na tinanong ako, "Uy, Sas, ganito pa Sas, gusto kong makausap. Sige na, pumunta ka na." Kasi sabi, pag pumayag ka raw na makipag-meet sa kanila, bibigyan daw siya ng ng pera, parang processing fee or ganyan. Basta daw, makipag-schedule lang daw ng meeting sa akin. Okay, ito si Inang meron din yung pero ang Inang offer niya 500. Actually, nasa akin pa rin. Ito, babasahin ko mismo yung sinabi ng friendship ko. Yung isa kong friendship, dalawa silang friendship ko na to, so, yung isa, parang 30 years ko na to, Buconera yung isa. Yung isa is stand-up comedy sa club na yung kumakanta-kanta ng Becky Sor. Tapos yung ikatlo, I think si Mommy Pebbles. Ganyan. Pinipili talaga akong makausap. Tapos tinext pa yung isa kong friend, Buconera, tinext pa siya kasi nga may common friend sila. Tapos hiningi yung number sa kanya. Tapos I think ito rin nagmamanage kay Makagago Yung Star Family Image. Sina Buknoy. Yung sina Buknoy, ganyan, ganito. Sabi ko, Tori, paano? 500,000? Ganun ang eksena ko. 500,000. Parang, nakalimutan ko na anong papagawa. Parang meron silang pinapatira na, at parang hinuhuli ka sa bitag. Ang eksena kasi nila, may papatira, ganyan, na konektado daw kay FL, ganyan. Papa-mercenary. Pero pag nakita na, parang papatira, magkakabarkada yung mga yan. Alam mo, parang, boba? Pero, tapos yun na nga, parang hindi ko minute kasi, bakit ka naman sinimit? Hindi ko sila kilala Alam mo yun? Ayun. Anyway. Ang daming troll bigla. Oo nga. Dapat may admin, may moderator. Wala namang moderator ng personal FB. Wala ba? Wala ba? Wala. Okay. Facebook page yung may admin. Okay. Ayun. Nakakaloka nga. Although, kung kunwari, yung inaano ko nga kanina, business deal to, magandang business deal to para doon sa mga content creators na yun. Kasi nga, yung design kasi ng monetization ng platform, siya, views. Nasa views siya. So ngayon, whether syempre, sa Amerika nga pinag-uusapan nila to kasi sa Amerika yung mga content creator, they would deliberately create content na nakakagalit. Yung deliberately stupid, deliberately, yung mag-i-incite ng rage talaga sa viewers. Kasi nga, may isa kong content na nakita noon ang content niya ganito, yung kakain siya sa restaurant, tapos aawayin niya yung mga waiter, ganyan, tapos yung magrereklamo siya for flimsiest reasons, ganyan. Tapos yung magtatawid siya kasi nagmo-model siya sa pedestrian lane, ganyan. Ngayon, pag nakita niya ng mga tao, di magagalit yung mga tao, ganyan. 2 million views, ganun. Kasi, so, alam mo yun, I think it's about time na rin na na parang
dapat maintindihan rin nung mga consumers that your attention is money. So therefore, Yes. if you pay attention to if you pay attention to kunwari yung 'di ba si Rendon sumikat siya dahil doon sa kabalahuraan niya, ganyan ganyan. Mm. Basically, ina-empower niya siya by allowing him to get money from your attention, ganon. Mm. So it will take sometimes siguro bago mag-sink in yan sa public na Hindi. your attention is really money. Hindi sila naintindihan kasi sa DDS, saka yung talagang tunay na mga Marcos vloggers. Itong sina Maharlika, saka si Bagong Lipunan. Pina-follow yan ng mga tao nun. Kasi yung mainstream media nun, walang makita yung mga tao na balita or tungkol sa mga Marcoses na positive sa mainstream media. Kaya sumikat ito sina Maharlika at saka si Bagong Lipunan. Bakit sumikat yung mga DDS vloggers? The same reason. Nakikita ng mga tao na nagsisinungaling yung mainstream media. So, ang pina-follow nila, yung mga DDS vloggers. Kasi nga, nagsisinungaling yung mainstream media. Ngayon, ganun uli ang nangyayari. Di ba? So, it is actually a repeat of 2016. Kita mo si Maharlika, ang dami-dami niyang sinabi na ang katotoo. Na hindi lumalabas sa mainstream media. Na hina-harvest. Yung iba, na hina-harvest na natin. Nahinog na. Hina-harvest na natin ngayon. Ang mga pero naman inang, no? Pero hindi naman ako, hindi naman kailangan 100% maniwala kay Maharlika. Para, syempre may mga, confirm. Syempre meron ng iba na, parang pero, makikita mo na, may fairness kay Maharlika. Bumibingo si bakla. Bumibingo si bakla. Ganon. Pero ito kasi, kaya kayo kinuha, pang force multiplier noong binabalita ng mainstream media. Kasi unang nag-ano sa kanya, Rappler. Kay Maharlika. Kita niyo na. Hindi, yung DepEd. Oo. Yun yung, kasi si Christian Gaza yung unang-unang nag-post So, tapos, sabay-sabay, na sila, tuloy-tuloy na silang lahat. Nagulat na ako, naglabasan ng mga syndicated. Ano ba? Oo, syndicated, di ba? Totoo. Ayun, nakakaloka. I think meron pang mga paparating May mga may mga, tas yun nga, may ang nakarating sa akin nga na kwento, ay marami rin talagang tatanggap na mga, pansinin nyo na lang yung mga, pagka yung mga dating maingay, kasi, meron ako nakausap recently, ang style daw kasi nila ngayon, kapag ka maingay ka, babayaran ka para hindi ka mag-ingay. So, hindi mo titirahin si Tambi, titirahin si Tambi. Or hindi mo siya susuportahan, pero hindi mo na lang siya titirahin. Ganun. And the fee is equal. Ganun din. Parehas din. Pero iba pa, babayaran ka para wala kang gawin. Ganun. So, yun yung inaano nila. Yun yung narinig kong cheese. Ayun na nga ang eksena niya, no? Ito kasing, imagine ganun sila kapursigido na in-meet ako. Itong Star Image fan na to, na minessage din si Maharlika. Si Maharlika nga, parang nasa Singapore ata si Maharlika or nasa pupuntahan daw nila sa Maharlika sa Singapore or something. Diba? Pero yun na nga, o-offeran ka or gugurgurin ka, ayun na nga, ito, kasi nga, iba na ngayon, pero hindi kasi nila alam yung basa yung social media Ang akala kasi nila is, pinalo kayo ng tao dahil sa entertainment. Hindi naman kayo pinalo ng tao dahil sa political views nyo So, yung mga followers nyo dyan, wala naman, iba-iba yan
may dilaw diyan, may DDS diyan, Oo. may ano. So you are not actually, you don't have a constituency. Your constituency doesn't necessarily align with your politics. Oo. Ano yan that's I'm pretty sure yung mga manager nito, no, nila Rendon, Oo. nila Makagago, finactor in na rin yan na, naku, Oo. mawawala kami ng audience, maano kami, so kailangan mas malaki ang premium. Malaki ang premium yan Oo. kasi risky to risky itong Oo. gagawin nila Eh, ano yun, I'm pretty sure nilatag nila yun para maging part ng kanilang bargaining chip kapag Yes. nag-negotiate. Oo. Kasi ano Siyempre, yan kapag ginawa namin girl, to, unfollow kita kami mo, ng mga DDS niyan, ganyan. si Regine Velasquez nga Regine Velasquez na yan Di ba nung nag-ano siya, nung nag-Lenny siya, di ba? Winafos. Regine Velasquez na yan si Sharon nga di ba? Sharon Cuneta na yan si Angel Locsin nga di ba? Naalala mo yung si Angel Locsin talagang hinaguard talaga siya ng mga tao. Angel Locsin na yan kasi nga bakit bigla kang bakit bigla kang politics? Alam mo yun? hindi mo pwedeng Rendon na maghubad-hubad ka na lang. Ganon. Diba? Mag-gym ka na lang. O hindi ba pwedeng ka na lang, magbigay ka na ng mga good vibes na na eksena. Kita mo yung mga pumupunta dito, yung mga ino-okray kami, mga trolls, mga hindi natin kilala. 'Di ba? Nasa Singapore ako noon, sabi ni Inang Maharlika. Nasa Singapore ako noon, Baba Girl, gusto pa makipag-meet up para ihatid ang 500k daw. Ay, taray! Personal delivery. Hindi, yun ang offering, 500k. So, kaya ako 3 kaibigan ko yung nilapitan Yung isa tinawagan pa. Sa phone. Ganun sila kapersigido na, ayoko makipag-meet. Kasi may pa-referral fee, yung, di ba, yung pagkasinet. Ibig sabihin, ganun sila desperate to get you. Hindi, saka ang pa kasi niyan, ito mag-iingat yung mga vloggers, no? I'm pretty sure si Inang Maharlika alam niya itong ganitong kalakaran ng mga hinayupak. May mga ilan dyan, picture sa'yo. Tapos, mangongontrata yan ng mga sa mga politiko, ganyan. Tapos sasabihin, kasama ko sa bayad. Bubutasan. Ay, kasama ko sa sa ganyan. Tapos, kukubrahin nila yung pera. Pero isasabihin nila dun sa politiko, binayaran ko si ganyan yan. Sasabihin, ikaw yung Kemerut, ganon. Na sila yung Kemerut mo, ganyan. Ganun din yung itong mga star image Emerald. Kunwari makikipag-picture sa'yo. Tapos sabihin sa politiko, ito nakipag-meet kami, binigay ko na yung pera. May mga ganyan. May mga ganyan sa Pilipinas. Kakaloka. Yes! Kasi nagugulat na lang ako, may politiko magsasabi sa akin, oy, natanggap mo ba? Ano natanggap ko? Excuse me? Ganyan talaga ako. Ano lang sabi mo? Yes. Kaloka. Nasabi ko, big time na vlogger. Sino kausap mo? Sabi ko ganyan, sino kausap mo? Kasi may mga ganon. May mga ganon. Ang tawag dyan ng bubutas. Kaya ingat-ingat kayo, lalo na yung mga pausbong na Emerald. Sasabihin, kasi ang benta niyan, marami akong hawak na vloggers, ganyan. Ganon. Tapos kukubrahin nila yung pera, tapos maluloko ka na lang. One of these days, may lalapit sa'yo, oy, natanggap mo ba yung camera? Tanggap, excuse me. Ganyan talaga. Oo nga. Diyos me. Ganon. Mag-iingat. Di ba yan ang isang sa mga issues sa Ensaymada vloggers? Oo. Hindi na-download yung dato. yung dato. Binulsa nung isa. Oo. Nakakaloka.